Unang Timoteo Kapitulo 5. Huwag mong pagwikaan ng matanda, kundi pangaralan mo siyang tulad sa ama. Ang mga kabataang lalaki na tulad sa mga kapatid, ang mga babaeng matatanda na tulad sa mga ina, at ang mga kabataang babae na tulad sa mga kapatid na babae sa buong kalinisan. Papurihan mo ang mga babaeng bao na tunay na bao. Ngunit kung sino mang babaeng bao ay may mga anak o mga apo, ay magsipag-aral muna ang mga ito ng pamamahalang may kabanalan sa kanilang sariling sambahayan at magsiganti sa kanilang mga magulang, sapagkat ito'y nakalulugod sa paningin ng Diyos. Kaya't ang tunay na babaeng bao at walang nag-aampon ay may pag-asa sa Diyos at nananatili sa mga pagdaing at mga panalangin gabi't araw. Tatagwat ang nagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagaman buhay ay patay. Ang mga bagay na ito ay iutos ko rin naman upang sila'y mawalan ng kapintasan. Datapot kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Huwag itala na gaya ng babaeng bao samantalang walang 60 taon na naging asawa ng isa lang lalaki na may mabuting patotoo patungkol sa mabubuting gawa. Kung siya ay nag-alaga sa mga anak, kung siya ay nagpatuloy sa mga taga-ibang bayan, kung siya ay nagugas ng mga paa ng mga banal, kung siya ay mabuloy sa mga napipigati, kung ginanap niya na may kasipagan ang bawat mabuting gawa. Ngunit tanggihan mo ang mga batang babaeng bao, sapagkat pagkakaroon nila ng masamang pita na hiwalay kay Kristo, ay nagsisipagnasang mag-asawa at nagkakaroon ng katulan, sapagkat itinakwil nila ang unang pananampalataya. Bukod dito ay nagsisipag-aral din naman na maging mga tamad na nagpapalipat-lipat sa bahay-bahay. At hindi lamang mga tamad kundi mga matatabil din naman at mga mapakialam na nagsisipagsalita ng mga bagay na hindi nararapat. Ibig ko nga magsipag-asawa ang mga batang babaeng bao, magsipanganak, magsipamahala ng sambahayan. Huwag magbigay sa kaaway ng anumang pagkadahilanan na ikalilibak, sapagkat ang mga iba'y nagsibaling na sa hulihan ni Satanas. Kung sinong mang babaeng na nananampalataya ay may inaampong mga babaeng bao, ay umabuloy sa kanila at huwag pabigatan ng iglesia upang maabuluyan nito ang mga tunay na bao. Ang mga matanda na nagsisipamahalang mabuti ay aring may karapatan sa ibayong kapurihan, lalong-lalo na ang nagpapagal sa salita at sa pagtuturo, sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong lalagyan ng busal ang baka pagka gumigiig, at ang nagpapagal ay karapat-dapat sa kaupahan sa kanya. Laban sa matanda ay huwag kang tatanggap ng sumbong maliban sa 2 o 3 saksi. Sila namang nagkakasala ay paalalahanan mo sa harapan ng lahat, upang ang iba na may mga takot. Ipinagbibiling ko sa iyo sa paningin ng Panginoon at ni Jesucristo at ng mga anghel na hinirang, na iyong ganapin ang mga bagay na ito na walang pagtatangi, na huwag mong gagawin ang anumang pag-aayo. Huwag mong ipatong na madalian ang iyong mga kamay sa kanino man, ni huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba. Ingatan mong malinis ang iyong sarili. Huwag kang iinom pa ng tubig lamang,
kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. Ang mga kasalanan ng ibang tao ay hayag na nagsisipanguna sa paghukom, at ang mga ilang tao naman ay kanyang sinusundan. Gayunmay ang mabubuting gawa ay hayag, datapat ang mga di gayon ay di maaaring ilihim. Okay po, babalik po ulit ako maya-maya.